Sabi dito mga kababayan sa balita, guilty or acquitted daw, sabi ni Sara Duterte. She is at peace with the outcome ng impeachment trial. Ano niya Mr. Maravillas ang reading mo? Ramdam kasi po siguro ni Sara na wala na. Ito ay pagpapakita na si Sara Duterte mga kababayan is, she is resigned to her fate. Yung kanyang destiny, mga kababayan, nababanaag na niya, malinaw na, tanggap na niya, madaling sabi. Yan guilty or not, or guilty or acquitted niya, at peace daw siya on the impeachment trial's outcome. Kaya makikita ninyo, itong mga pag-iikot mga kababayan ni Sara Duterte sa iba-ibang mga probinsya para kampanya yung kanyang mga kandidato, kanilang kandidato sa pagkasenador. Tingin natin, mga last efforts na to ni Sara para subukan mga kababayan na baka makakuha pa siya ng sympathy galing sa mga tao iboto yung kanilang mga kandidato. At pag nanalo yung kanilang mga kandidato, hoping na buboto pabor sa kanya para sa kanyang acquittal. Pero malabo po. Sabi nga natin, kahit na manalo pa si Bongo, si Bato, at ilang mga kapartido nila sa PDP laban, slim ang chance, mga kababayan ni Sara. Kasi ang daming sword of Damocles. Laban po sa kanila, hindi lang sa kanya, pati kay Bato at Bongo. Baka nga sabay-sabay sila o sunod-sunod na kalad ka rin sa ICC. By her own admission, mga kababayan, na nasa lista na siya. At imbes na nasa last yung kanyang pangalan, baka unahin pa siya. You see? Kaya yung mga boboto po kay Bato at kay Bongo, malamang masayang lang, halimbawa, manalo pa sila because of the case filed against them sa ICC, Crimes Against Humanity, tulad ng kinakaharap po na kaso ni Digong. Mamaya may development sa kaso po ni Digong. Dito muna tayo sa kwento ni Sara. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Manila Bulletin, Duterte claimed that she barely thinks about the upcoming impeachment trial against her because not only are her lawyers ready since October 2023 pa daw. Nung unang i-float yung news about impeachment, tanggap niya na daw mga kababayan kung ano ang magiging outcome. Sa lakas ba naman mga kababayan ng mga ebidensya laban sa kanya? Yung ebidensya galing mismo sa kanya. Yung pagbabanta, naka-record po. Yan ang sinasabi sa interview kagabi, mga kababayan ni Christian Esguera kay Kapunan. Malakas na malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Niniisaan niyang kapirasong ebidensya, walang pinapakita si Sara, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, para masabi na wala siyang kasalanan. Walang ebidensya na pinapakita si Sara, lahat lang denial. Yung sa confidential funds, lahat lang denial. Walang ebidensya, pero yung ebidensya po, tambak. Sabi po ni Atty. Kapunan. At yung isa lang na articles of impeachment, yung una lang na article of impeachment, yung number 1, enough to convict Sara Duterte. 7 articles of impeachment anya yon. So malabo anya at naniniwala si Atty. Kapunan mga kababayan. Isa sa mga abogadong kinukonsulta po ng House Prosecutors. Yung mga senador anya, tingin niya, naniniwala siya, will vote or render judgment basado anya sa sa merito ng kaso, sa mga ebidensya. Isa lakas ba naman ng mga ebidensya, malabo anya na pumabor kay Sara Duterte yung majority ng ating mga senador. Kaya siguro nararamdaman yon mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya sinasabi niya ito, tanggap na niya anuman yung outcome ng impeachment trial. Ito, I told them, yung mga supporters niya daw, that you just leave the impeachment to me and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be acquitted or guilty. I have already accepted that the two possibilities. Sabi po niya sa interview doon sa Zamboanga City. Sabi dito sa balita, sabi ni Sara, I'm not been
thinking about that impeachment. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They have been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Ito po yung interview ni Christian Esguera. Iparinig ko sa inyo yung pananaw ni Atty. Lorna Capunan kung paano sa tingin niya magdidesisyon yung ating mga senador na uupong mga senator judges. Ito po siya, pakinggan ninyo. In the practice of law, and I believe in our justice system, that cases should be decided on the merits. I believe as well. I am believing against my malicious nature that the senators who get elected and will eventually become the impeachment court in the 20th Congress will rule according to evidence. Will rule according to the merits of the case. Will not rule according to who their what their political affiliation is. They owe it to the people. I am believing I've been in the practice. They owe it niya to the people. Yan ang paniwala mga kababayan ni Atty. Lorna Capunan. So, tanggap na ni Sara. Itong pag-iikot ni Sara at banat ng banat, ito ang mga aksyon ng patapon. Ano pa man niya? Wala na. Tapos na niya ako, kaya do or die na tayo rito. Promise back na naman nga sa Palasyo Malacanang si Sara Duterte doon sa statement ni Yusek Claire Castro. Ayan o. BP Sara Duterte fires back at Claire Castro. Garbage in, garbage out. Sabi ko sa inyo, mga statements ni Sara na inaakusan niya sa ibang tao, lalo na sa Pangulo, sa tagapagsalita ng ating Pangulo, lahat description ng kanyang sarili. Against ninyo, inaakusan niya yung palasyo ng garbage in, garbage out. Pero ang totoo, ang garbage in, garbage out, yung kanyang bibig. Mula mismo sa kanyang admisyon na kaya ko anyang lumaban sa kanal. Kalad ka rin ang laban sa kanal. Garbage in, garbage out. Yung garbage mula mismo sa kanyang bibig. Pero inaakusan niya yung Palasyo Malacanang na garbage in, garbage out. Kaya tama yung description yata ni dysfunctional, sabi ni Atty. Lorna Capunan describing Sara. Lutangan niya. Si Montolfo ang tawag kay Sara, baliw. Certified na niyang baliw. You see? Sabi rito, Duterte made the pronouncement in response to Castro na nagsabi that the Vice President should level up her arguments with reason and data instead of her usual claims of politicking, harsh words, or profanity. Yun man talaga po. Personal attacks po ang ginagawa ni Sara Duterte sa mga kalaban, yung mga congressmen sa Manila. Nilait yung liig ni Valeriano. Yung itsura, yung liig, nilait ni Sara. Tapos si Joel Chua, mga kababayan, gustong isaksak sa bunganga yung apple hanggang anyang mabilaukan at mamatay. Ganon katindi po. Tapos si Abante po, pinagmumura ni Sara, pinakita yung picture ni Abanting nakalabas yung dila. Ganon katindi po. Sabi ni Sara, dapat sabihin niya sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na to ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko na lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Yung ginagawa po ni Yusek Castro, dinidefensa man lang yung mga ginagawa ng ating Pangulo, ng ating administrasyon na pinipintasan niya, lalo yung 20 pesos na bigas na nilait niya. Sinabi pang hindi pagkaing tao kundi pagkaing hayop, pang baboy. O diba? Siyempre, magsasalita yung Palasyo Malacanang. Wala nga naman hindi didepensa. Pag dumipensa yung Palasyo Malacanang,
Ang tawag ni Sara pag-atake, siya yung atake ng atake. Siya, yung tatay niya, yung mga supporters niya, walang tigil sa paninira po. Sila talaga ang noon pa. Tapos binabaliktad po. Sinasabing yung palasyo, inaatake siya. Anong inaatake? Walang pag-atake sa'yo. Ikaw yung umaatake sa sarili mo. Kaya nga, patong-patong yung kaso mo kasi lahat dahil sa mga masasama ninyong ginagawa, dahil sa inyong sariling kagagawan. O di ba? Meanwhile, sabi dito, in the same chance interview, Duterte also called out those using the issue on confidential funds, stating that it is already a closed issue as impeachment complaint has already been lodged against her. Huwag nila balik-balikan ang confidential funds dahil sa kanila, para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Paano close issue? Hindi pa nga nasisimulan yung trial. Hindi magiging close issue ang impeachment case laban sa iyo hanggat hindi ka natatanggal bilang vice presidente. Yan ang katotohanan dyan. O ngayon, sa kaso naman po ni Digong, ito yung development ibigay ko po sa inyo. Sabi dito, preliminary examination supports ICC jurisdiction over Duterte case. Sabi po ng isang IHL lawyer and retired judge na si Soliman Santos Jr. Si Santos was involved in drafting the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Disagreed with the argument that the ICC could not exercise its jurisdiction over the case because the country's withdrawal already took effect when the prosecutor sought and was granted authorization to begin the preliminary investigation in 2021. Yun kasi yung posisyon ng defense. Walang jurisdiction daw yung ICC. So sabi po ni Santos, this argument niya was first brought up by dissenting ICC judges in a 2021 decision rejecting the plea to stop the investigation. Duterte's lawyer recently advanced a similar argument in their formal challenge to the ICC's jurisdiction in the crime against humanity case laban kay Digong. Pero sabi po ni Santos that when the prosecutor started its preliminary examination of the case noong 2018, it can be said that the matter was already under consideration by the ICC prior to the effectivity of the Philippines withdrawal. The ICC should thus retain jurisdiction over the Philippine situation. Sabi po niya. Sabi po ni Santos that the claim that the Duterte case could only be under consideration by the court upon the authorization of the formal investigation was too narrow or restrictive an interpretation. He said the phrase should be interpreted more liberally or broadly to include the period of the preliminary examination pursuant to the spirit of the Rome Statute, the founding treaty of the ICC, and the spirit of the law does not or should not exist any vacuum from the factual situation in the Republic of the Philippines, which was the Duterte drug war, crimes against humanity of murder. Malinawan niya na yung pag-withdraw ng administrasyon ni Digong sa ICC, ang intensyon para to evade accountability. Sabi po ni retired Judge Santos. So sabi niya, this attempt at impunity niya should not be rewarded with the dismissal of the case. Tulad ng gustong mangyari ng defense. Tama.